Usap-usapan din ang panawagan ng isa sa mga kritiko ng Administrasyong Marcos na si Attorney Harry Roque sa kanya mga taga-suporta para magtipon-tipon sa EDSA. Pero tingin ng isang mambabatas, gimmick lang yan ni Roque para patalsikin ang Administrasyong Marcos. Nagbabalik si Marian Enriquez. Ngayong ako'y nakatingin na ng pagkakakulong. Wala na akong takot para ipaglaban ang inang bayan laban sa diktador na gobyerno ng Marcos Jr. Sa EDSA Shrine, dumiretso si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque matapos makalabas sa detention facility ng Kamara noong Biyernes. Hindi na po ito laban ng Duterte at Marcos. Ang laban po ngayon ay puwersa ng kadiliman laban sa puwersa ng kasamaan. Kabutihan. Matatandaang sinight in contempt si Roque matapos magsinungaling sa di niya pagdalo sa unang araw ng pagdinig ng House Quad Committee tungkol sa mga krimeng may kaugnayan sa pogo, illegal drugs at iba pa. Pero banat ni Roque, pamumulitika lang ang pagpapakulong sa kanya sa Kamara. Kaya sa isang live stream noong Biyernes, hinimok niya ang mga supporters niya na magtipon-tipon sa EDSA. Mga kababayan, every Friday po hanggang lumaki, hanggang mapuno natin ang EDSA. Kita-kita tayo dito sa Biyernes nung minsan na pinaalis natin ang isang Marcos at tayo nagdiwang. Yan po ay mensahe na anytime now, maghuhusga na naman ang mga Pilipino para mapalis muli ang Marcos Jr. kung hindi siya magbabago. Tama! Ang mga pahayag na yan ni Roque, kinondena ng mga mambabatas. Nagmumukha raw kasing gusto ni Roque na magkaroon ng people power laban sa Pangulo. Sa akin, it might also be treasonous, you know, because he's now calling for a people's power. I mean, it's one thing to be able to rally against the government. It is another thing to say, let us come together so we could be able to topple down this government. To me, tama yun. That is seditious. Sa isang pahayag naman, giniit ni Roque na hindi nagdulot ng gulo ang pagpunta niya sa EDSA. Wala rin daw siyang sinabi sa publiko na kalabanin ang gobyerno o magsimula ng armadong pakikibaka. Kung ito man daw ang paniniwala ng mga kongresista, pwede raw silang magsampa ng kaso. Pero kung ang mismong chairman ng House Quad Committee na si Congressman Ace Barbers ang tatanungin, ayaw na raw niyang patulan si Roque. Mas mainam daw na sagutin na lang nito ang mga alegasyon at tanong sa kanya sa susunod na hearing sa Miyerkules. Medyo parang siguro bawasan ni Attorney Harry Roque yung paniwala na napaka-importanting political figure niya. Kasi napakahalaga nung hinahanap ng mga dokumento. These are necessary documents na para mapatunayan na ang perang allegedly na ginagamit ng iyong korporasyon ay hindi galing sa illegal na pogo. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.